Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung nangyaring TRICOM hearing kahapon. Trying to regulate social media uh, para ma-prevent ang pag-spread ng fake news and disinformation. Ano sa tingin nyo? Considered ba itong successful yung hearing kahapon? Tinitignan ko, no, may dalawang grupo ng mga tao na inimbita na importanteng nandun sila. Kaya lang lumalabas na yung unang grupo yung 41 ata o 40 o 41. Sa mga vloggers na in-invite, 3 lang ang nagpakita, all the rest hindi. So, nabasa ko lang ito sa mga articles, mga comments. Ang napanood ko lang, kasi yung buong hearing di ko napanood eh. Ang napanood ko lang na nagsalita, si Professor Malo Tiquia at saka yung abogado, attorney Tumuturgo, yung sinabon ni Congressman Marcoleta. Hindi ko kilala kung sino yung pangatlo. Kaya lang, nabasa ko lang sa mga article na of the 40 or 41 vloggers na invited, 3 lang nagpakita. So, kung 3 lang ang nagpakita, was the hearing considered successful? Ano sa tingin nyo? To me, it's not. Parang binaliwala. Binaliwala ng mga invited vloggers ang hearing. Ang masakit pa nun, 12 or 13 vloggers pumunta sa Supreme Court at nag-file ng kaso o petition for petition for certiorari and prohibition. So, I don't know how the congressman felt, yung nararamdaman ba na were they satisfied? Yun nga, nung nalaman ni Congresswoman Castro na nagpunta ng mga invited vloggers sa Supreme Court, brinake niya yung breaking news at kita mo yung nandun yung pagkasyak. Nabiglang mga kongresista na yung in-invite nilang vloggers instead na magpakita sa hearing, nagpunta sa Supreme Court. Grabe. Unexpected twist yung ganong pangyari. Okay, so aside sa mga vloggers, ang naimbitan din yung social media platforms, Google at YouTube magkasama, di ba? Meta at saka Facebook, ano pa, yung X, meron pang TikTok. So, itong mga social media platforms, importante rin. Kasi, kung gusto mong i-regulate yung content, ilalabas sa social media, dapat mag-cooperate itong platforms na ito. Ang tanong, of the 4 platforms, big platforms, may nag-attend ba? As far as I know, correct me if I'm wrong, walang nag-attend. Kaya yung napanood kong portion, si Congresswoman Roman ng Bataan, yun ang kanyang tanong na, pwede ba imbitahin natin sila sa sunod? Kasi kailangan, importante sila. Nag-respond si Congressman Fernandez na they were invited. Kaya lang, I think Facebook ata yung may mga sumulat na hindi kami maka-attend, may mga kanya-kanyang rason na hindi naka-attend. So ano sa tingin nyo? Successful ba yung unang hearing dahil hindi nag-attend ang anyway, ang narinig ko plano ng mga kongresista sa next hearing, imbitahan na naman nila. Sana mag-attend na sila. Kasi kailangan yung kooperasyon ng mga social media platforms if our lawmakers would pass a bill, yung gagawa sila ng batas para ma-regulate ang content sa social media.
Okay? So, abangan natin sa susunod na hearing. May mga vloggers na may show cause order. Correct me if I'm wrong. Tatlong vloggers ang nabigyan ng show cause order. Attorney Trixie Angeles Cruz, Mark Lopez, sino ba yung pangatlo? Joey De Bibre ba? Or si Crisette Lauritacho. Medyo na-mix ko na. Basta ang nabasa ko lang, tatlo ang nabigyan ng show cause order. Na pag hindi sila mag-appear next hearing, ay what's next? Diba? Contempt, cite in contempt na sila. So, yun po, okay. Let's go back to yung mga social media platform. Sa US, itong pag-upo ni President Trump, grabe, yung ibinalik na yung freedom of speech. Kaya sa Meta or Facebook, tinanggal na ang mga, tawag doon, fact checkers. Which is to me, a very good development. Kasi nung 2022 o 21-22, ang daming mga nasususpend na mga account, daming reklamo sa Facebook, dahil yun na nga, kinokontrol yung mga content. Mula noon, hindi na ako gumamit ng Facebook. Ngayon, itong panahon ni Trump, at nagbago ang palisiya, binalik ang freedom of speech. That's very good. Pati sa X, Twitter, Elon Musk, yun. Binalik na rin yung freedom of speech. Which is very good. Ito nga, yung may subscriber ako, taga-US. Sabi niya, ang ganda, binalik ang freedom of speech ni Trump. O sabi ng aking kaibigan, yung pamilya ni Trump nagsimba. Okay? And then, sa loob ng simbahan, ang pastor daw, head-on, binatikos, criticize ng pastor si Trump o yung pamilya. Wala lang daw. Tanggap lang daw kay Trump, tanggap ang pamilya. That's part of freedom of speech. Sabi ko, wow naman. Sana ganyan din dito sa Pilipinas. Yung hindi ba balat sibuyas. Kasi, although I agree na, meron ding hangganan yung freedom of speech. Dapat may limitasyon din. Okay? So, kaabang-abang ang susunod na hearing. Sana mag-attend na ang mga social media platforms at sana mas maraming vloggers na invited na mag-attend. Okay? Okay, mga kaibigan, salamat po sa inyong palaging panonood sa ating mga vlogs. Kakaroon tayo ng income dahil sa inyo. At ginagamit natin ang sweldo sa YouTube pagtulong sa Tribong Talaandig sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako. Kahapon, nag-deliver tayo ng yero at pako doon. Naulanan pa sila. Kaya ito, panoorin nyo ang video na ito. Kasama kayo sa pagtulong sa Tribong Talaandig. Salamat sa inyong panonood, lalo na yung hindi nag-i-skip ng ads. Nani ang balay ni nanay nga matagaan siya og sin. O karon so ang sin nga mahatag sa iya. Dito yung nga lang. Sige, obay ko. Ino nang? Di pa nang. Ito na po ang binigay ni nanay. Oo nga, yero. Ito po, tanawin natin. Nanay. Oh. Wala ninyong balay, nay? Oo. Sini. Wala ninyong atok.
Nayon sa man imong mga istorya karon na tagaan na kag sin. Ug kalipay lang, nalipay jud ko. Ug dakong salamat kayo ni Sir nga naay iyang kaluoy usab sa amo ang tanawa ming mga tigulang wa na man ginamo pa ni kamot. Sa naning kamot jud mi. O nanalamat jud mi na si Sir na aday kasing-kasing sa iyang mga katawhan kay sugo sa magbabaya nga kami makaabot yapon sa hinabang niya. Sige. Dakong salamat. Oo, salamat.